Good news po, itong pag-usapan natin, yung katatapos na oral arguments ng Supreme Court tungkol sa PhilHealth issue. Nako, na corner ang mga abogado ng administration. Ito, napakagaling na Supreme Court Justice Antonio Co. Sa interpellation niya hanggang, you recognize na kailangan ng mga Pilipino ng PhilHealth money. Dapat ibalik nyo na yung 60 billion. Ito, pakinggan natin ang pagtatanong ni Supreme Court Justice Antonio Co sa taga-PhilHealth. Budget request for the subsidy. You don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So they're not following the law? You're not observing what the law requires? Wow. Your Honor, budget principles require that it's needs-based. If we will follow it based on the projected fund ceiling or availability, it might not match certain Yes, needs. I agree. It's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. You define your own limits. Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your Yan. observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they Therefore. should restore, Wow. bring back the money Yun na. to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the sin Oh, tax. precisely, whatever would be. Whatever is that. As long as the government recognize now, it is now incumbent on the part of government to return the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably before, ngayon na-recognize na. So therefore, when you recognize it, you should return it. What do you think? Your Honor, What do you think? What do you think? Diba, ang ganda. So ito, yung naintindihan ko, itong gobyerno natin, nililimit niya yung needs ng mamamayang Pilipino na hanggang dyan lang yan lang ating ibigay. Sinasabi na justice ko na, ibig mo sabihin, pag hindi nyo ilimit, gawin yung 200%, increase nyo ng 200%, hindi ba yan i-avail ng Pilipino? Bakit nyo nililimit? Ganda yung hanggang sinabi niya, this current administration recognizes the need na madagdagan ang pondo ng PhilHealth para sa mamamayang Pilipino. Doon sila nahuli sa sariling bunganga. If you recognize, isn't it proper na dapat ibalik nyo na? Ayun. Ibalik nyo na yung 60 billion. So makita nyo, marami na sila. Si Justice Amy Javier. Ito na, Justice Co. Talagang game over na ba? Speaking of PhilHealth, kanina may nabasa akong post. Galit na galit yung nag-post kasi yung pamangkin daw niya nagkasakit. Kapapanganak pa lang Yung bayaw niya, yung nagpost sa bayaw, 24 years na nag-contribute sa PhilHealth. Tagal nun. Magkano bang monthly ng PhilHealth? Malaki-laki. 24 years. So sa isang hospital,
No, may bill na sila ata 27,000 pesos. Nako, 5,000 pesos lang ang binayaran ng PhilHealth. Tapos napunta sila sa panibagong hospital. Nako, sinabihan daw sila na pag wala kayong 24 hours na confinement, hindi kayo qualified. Something like that. Kaya galit na galit yung kaya pati si Senator Bongo, nag-post na rin siya na ano pa kayo, PhilHealth? Bakit ganyan kayo na ng inyong regulasyon? Napakawalang puso. Hihintayin nyo pa nga mag 24 hours? Kawawa na nga yung pasyente. Hindi nyo pa, napaka-unresponsive po ang mga policies ng PhilHealth. Grabe. So, mabuti at nangyari ito. At the start, parang bad news dahil zero subsidy, gano'n. Kaya, nasimulan yung pagsampa ng kaso sa Supreme Court. Magpasalamat tayo sa ating mga justices sa Supreme Court. Ang gagaling nila, makita mo may puso na ang awa nila nandun sa mamamayang Pilipino. Kaya, I don't know kung meron pa bang meron pa bang fourth oral argument? Magbasa nga tayo sa mga comments. Comments, So, nawala na. Mayroon pa bang ika-4 na oral arguments? Hindi ko na monitor. But sa tingin ko, yung takbo ng ganyan na pagdinig, panalo na ang taong bayan. Babalik at babalik yung 60 billion. Ang problema, baka saan sila kukuha? Baka naubos na yung 60 billion. Kasi naipamigay na So, let's pray na may bigay para mapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Dumarami na ang taong bayan na nagigising sa katotohanan. Itong ginagawa ng mga mambabatas na kahit hindi nila trabaho, ginagawa nila. Nakakalimutan na nila yung main na trabaho nila Pinapakialaman nila ang trabaho ng ibang branch of government. Ito, napakaganda ito. May pahayag si Vice Ganda na puno na rin siya siguro. May pahayag siya laban sa mga kongresista. Ito, post ni Lance Kirk Zimmerman Duterte. I don't know kung ano ba ito, how related kay BP Inday Sara kasi si BP is Sara Zimmerman Duterte. Ito naman si Lance Kurt Zimmerman Duterte. 12 minutes ago, bago lang ang kanyang post tungkol kay Vice Ganda. Merong pahayag ni Vice Ganda na nagustuhan niya. Sabi niya, "It's only now that I agree with you, Vice Ganda. You're good in this because now most of those in the Senate and Congress are the ones who are trying to bring down the Dutertes." Okay. So ito, pahayag ni Vice Ganda March 4, 2025, parang nailathala sa balita ng newspaper. Okay. Hinggil sa legislative branch ng pamahalaan. Ito yung pahayag ni Vice Ganda. Legislative, iyon yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas. Yung may alam na gawing batas. At yung may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado
ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Galing. Sapul na sapul. So, wala na. Talagang yun na yung norm sa sosyedad natin yan sa Pilipinas, yung mga mambabatas na namibigay ng ayuda. Okay, maliban sa mambabatas, yung namimigay ng ayuda, yung bang as if na ang trabaho ng mga mambabatas, yung magdala ng pundo para sa mga project sa kanilang lugar. Nakalimutan nila na ang trabaho nila, kaya binutuhan sila ng taong bayan, para gumawa ng batas, yun ang trabaho nila. Kaya yung mga pumirma ng impeachment complaint ni BP Sara, na nung binabatikos na sila ng kanilang mga constituents, sabi niya, ginawa ko lang yung trabaho ko. Pumirma para makakuha ko ng budget para sa aking distrito. So, nagiging na sila, implementor na ng mga project. Kaya, palakpakan natin si Vice Ganda. Kasi marami rin nanonood kay Vice Ganda eh. Ang ganda itong kampanya niya na ang dapat lang butuhan sa Kamara at sa Senado, yung alam. Yung alam at may plano na gagawa ng batas. So, parang may pinaparinggan. Sino ba yung nandyan na senador? Ang tagal-tagal ng senador. Hindi ko alam kung anong nagawang batas. I don't know kung paano sila makagawa ng batas dahil nahirapan nga mag-English eh. Hindi nga nagsasalita sa plenary o ano. So, paano makagawa ng batas? Tapos, ang inaatupag na lang, mga proyekto, mga inaalmanan nila yung kanilang mga pundo. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Rowena Sugabo, tama jud. Hindi maganda ang ayuda, ginagawang tamad ang mga tao. May post nga dyan eh. Kung ang tao nagbebenta, ganon, parang may buwis o multa pala, may multa. Yung mga street vendors ba, yung mga nagtitinda ng gulay, mamaya, hinuhuli ng AMD, minumulta. Yun. Kung ang tao nagtitinda, may multa. Kung ang tao tamad, binibigyan ng ayuda. Grabing natin, nagiging ayuda nation na tayo. Gusto nila maging pobre palagi ang tao para umaasa lang sa ayuda. Herben Rendon, hindi nila kayang pabagsakin ang mga Duterte sapagkat mas marami ang mabuti kaysa mga masama. Okay. Skylar Khan, I agree to the highest level. Mima. Mary Grace Joseph, agree. Yung sinasabi ni Dalumpan Cleriam, very correct. Maria Adolfo, correct na correct, big, agree. Sebesor Anik Nava, agree, tumpak, big, yes, yes. Tumama ka din sa wakas, sabi ni Demson Naivit, tumama ka din sa wakas. Ingat ka, baka kasuhan ka rin.